Ano yung pinagkaiba nung nung mahirap at saka mayaman pagdating sa kalusugan? Bakit kung mapapansin mo marami naman na nagkakasakit na mayaman, pero sa katotohanan kaya minsan nakakapagtampo yung iba na bakit kung sino pa yung mahihirap, siya pa yung mas matinding tamaan ng sakit. Bahagharing makulay dito sa silangan. Ganda mo'y gusto kong makamtan. Kailan ka masasalat o makapitan? Pangarap ko ika'y aking mahagkan. Paraiso dito sa aking kapaligiran. Berde at luntian, magandang mastan. Pagbukat liwayway sa silangan. Kanluran ng paglubog naman ng araw. Mula pagsilang, ikaw ang aking karamay. Ikaw rin ang kalaro sa maghapon. Magandang gabi mga kaibigan. Andito tayo ngayon sa mga ginawa kong vinegar. Fermented, masasabi natin na ito ay good bacteria, probiotic, Ito ay rambutan. Andito yung mga buto pa. Yan. Yan. Almost 1 month na to kasi September 7 ito ginawa ko, araw ng linggo. Unang linggo ng September. At ngayon October na. Almost October 3 ba ngayon? No. Almost 1 month na. Ito naman, tatlo itong ganito na ating bubuksan, i-check natin, i-maintain natin, yung maintenance nito. Although, palagi ko naman sinasabi sa inyo ang about sa fermented, tulad nitong nasa harapan natin, ito ay kamyas, ito naman ay rambutan. Yung ginagamit ko ay apple mango. Yung kahalagahan ng fermented, palagi natin binabanggit, kahalagahan sa ating kalusugan. Mahal ang ganitong uri ng mga produkto kapag nasa market. Kaya nga mas minarapat ko na ipakita na lang sa inyo kung paano ginagawa ito. Although may pinangako ako sa inyo na mas maliwanag o mas detalyadong paggagawa ng fermented soon. Kasi hindi ko na ipakita ng mas detalyado ito yung dire-diretso kasi nasimulan ko na bago ko naisip na magbigay ng details talaga kung paano ang step by step ng paggagawa ng fermented Pero kinukwento ko naman sa inyo kung paano, hindi nyo lang nakikita sa procedure na ginagawa ko. Basta kung ano yung paghahalo na ginagawa ko, yun din yung everyday na ginagawa natin sa ating piniperment. Ito, ganito na lang yung ginagawa natin. At least, mahalaga kasi pag yung mga lumulutang na yan na nagiging solid, mailubog sa liquid dahil kung hindi, mamamatay. Kasi yun ay mga bacteria, mga microorganism na kumakain ng ating mga produkto. Nang sa ganon, umasim siya. Yan, mga kaibigan.
Bali, habang ginagawa ko yung procedure, gusto kong ikwento lang sa inyo yung about sa ano yung pinagkaiba nung mahirap at saka mayaman pagdating sa kalusugan. Bakit? Kung mapapansin mo, marami naman na nagkakasakit na mayaman. Pero sa katotohanan, kaya minsan nakakapagtampo yung iba na bakit kung sino pa yung mahihirap, siya pa yung mas matinding tamaan ng sakit. Pero marami din ang nagkakasakit na mayaman. Yun nga lang, kayang suportahan, madali makapagpagamot, kapag ka nakapagpagamot yung mga infection na meron sa kanilang katawan ay nagagamot agad, kaya mabilis na makarecover, hindi katulad ng mahihirap na lalong tumatagal sa hospital kasi nga kulang sa pinansyal para makapagpagamot. Pero isa pa, may dahilan. Ito mga kaibigan, yung nagiging solid, hindi siya pwedeng matuyo kasi pag natuyo siya, magiging problema pag natuyo, mamamatay yung good bacteria, yung organism. Yan. Yan kita nyo, bumubula-bula. Yan, bumubula-bula. Kasi buhay yung organism. Kaya yun ang iniingatan natin. Ito mga kaibigan, wala itong pinagkaiba doon sa mga food supplement na binibili natin na napakamahal. Yung mga kalimitan ginagawa sa networking. Yun ang pagkakaiba, isang dahilan ng pagkakaiba ng mga may kaya. Kasi ultimo mga doktor ngayon nagbebenta ng food supplement. At yung mga pasyente nila bumibili. At karamihan na sa mga tao, may mga sakit, kahit mayaman, kahit mahirap, nagkakaroon ng pare-parehas na sakit. Nung una, ang sakit na malulubha, pang mayaman. Pag mayaman ka kasi nga, dahil doon sila yung unang kumain ng mga processed foods na at iba pang mga produkto na ginawa sa mga pabrika. Sila yung kumain na una. Kaya nung una ang nagkakasakit ng malulubha, mayayaman. Kaya pag sinabing, kaya kung natatandaan nyo pagka nagkaroon ka ng cancer, nagkaroon ka ng matinding karamdaman, ang sabi nung iba ay sakit mayaman daw. Kaya nasabi yon sakit mayaman. Kasi sila yung dati, Pero ang kaibahan, kayang paggamot ng mga mayayaman. Kayang sustentuhan. Ngayon, hindi na lang mayaman na nagkakasakit ng ganun. Kaya nga nagkaroon tayo ng kasabihan na sakit mayaman daw. Bakit ang naging sakit nitong si ganito ay yung malubhang karamdaman na sakit mayaman. Kasi nga, wala nang pinipili. Pati mahirap, nagkakaroon na ng sakit kasi dahil nga sa environment, yung ating lifestyle. Hindi na lang mayaman yung kumakain ng fast food, hindi na lang mayaman yung kumakain ng mga hotdog, mga may preservative. Ngayon, kalimitan sa kinakain na mahirap o halos lahat ng kinakain na mahirap may preservative. Nung una kasi kinakain ng mahirap, mga tanim lang nila. Halos karamihan pa organic. Ngayon, hindi na. Ngayon, kahit nga taga-bukid na kinakain, binebenta halos lahat ang tapos ang inuulam nila, kalimitan. Mas mura kasi, mas mahal yung mga sariwa eh. Gagawin ng iba, sa halip na itira at pangkain na lang nila, hindi. Kasi sayang. Nanginayang sila sa presyo, mahal kasi yung presyo. Ang gagawin nila, ibebenta nila. Tapos bibili na lang sila ng mga incans, mga noodles, mga ganon. Yun yung pagkain na mahirap ngayon. Hindi katulad dati nung pagkain na mahirap, yung mga gulay, mga isda na mga sariwa. Yun yung kaibahan ngayon. Kaya yung mga mahirap ngayon,
parehas na ng sakit na meron sa mga mayayaman. Ang mayayaman kung bakit mas ma-healthy pa ngayon kasi nga yung mga food supplement nakakabili sila. Tayo hindi. Yung mga mahihirap hindi. Hirap na hirap tayo makabili. Kung bumili tayong food supplement, dahilan lang sa matindi yung karamdaman natin. At ang mahirap pa doon, ang masama pa doon, sa umpisa lang tayo nakakabili. Hindi natin kayang bilhin ng tuloy-tuloy. Yung mga mayayaman, tuloy-tuloy. Kaya mas, kasi may malaking, may malaking naitutulong. Hindi naman siya 100% nakakagaling, pero may malaking naitutulong. Ngayon, ay yung mga mayayaman, hindi na umiinom ng mga food supplement, hindi na umiinom ng mga probiotic kapag may sakit lang. Halos nagiging maintenance nila yung kahit walang sakit. Prevention ang ginagawa nila. Kasi nga may pambayad sila. Tayo, nahihirap tayo mag-prevention ng mga ganitong produkto kasi mahal talaga networking. Kaya nga ako tinuturo ko sa inyo, ito din lang 'yon. Walang pinagkaiba ito sa mga produkto na nabibili natin. Ano din 'yon, mga piniperment. Yun mga kaibigan. Yun lang, nakita niyo yung paghahalo. Nakita niyo naman yung umpisang ginawa ko nung binabad ko yan, ginawa ko yan, ganun din lang naman yung procedure ng gagawin natin. Everyday lang, hahaluin natin. Pero meron akong isang gagawin na may stopper. Hindi na natin kailangan laging haluin. Itatry ko lang yon. Yung halos parang paggagawa ng wine, kung pwede din yon. Kasi gagawa tayo ng wine, gagawa din ako ng wine. Ang mga mayayaman yun, hindi na halos umiinom ng mga hard. Ang iniinom nila sa alak ay wine. Kasi natuturuan na rin sila ng mga doktor na yun ang kailangan ng katawan. Yun yung ginagawa nila. Tapos yung pag-inom ng wine, siyempre kailangan, shot lang din. Hindi pwedeng, parang gamot lang yan, na hindi pwedeng inumin mo ng maramihan. Kailangan ay yung tama lang na rekomenda sa'yo ng doktor. Total naman, yung mga mahihirap, kalibitan, may access din naman ng mga prutas. Kahit saan lugar tayo may prutas. Lahat ng prutas pwede natin gawing fermented. At yung fermented, yan ang food supplement. Yan ang probiotic na nagpapalakas sa resistensya natin. Tapos, yun nga, yung mayamang kalimitan, ang binibili prutas, gulay. Kung kumain sila ng masasarap, pinipili pa rin nila yung may sustansya kasi kaya nga nilang gumastos. Yun yung kaibahan mga kaibigan. Huwag tayo magtiis sa sa gamot lang na minsan ang gamot natin iniinom natin minsan halos hindi na rin tumatalab. Minsan, sobrang murang generic. Aminin natin na totoo, nasa corrupt country tayo. Pagka yung sa mga panggobyernong mga paggamutan minsan pagkabigay yung gamot minsan hindi naman lahat, hindi lahat. Minsan kita naman natin kung ano nangyayari sa gobyerno natin. Alam natin na lahat ng dumaan sa gobyerno karamihan, hindi ko sinasabing lahat dahil maraming matitino sa gobyerno. Ako, taga-gobyerno din ako, matino ako. Tulad ng iba kong mga kakakilala, matitino. Kaso nga lang, merong ilan na talagang galit sa pera. Lahat ng nakikita nilang pera gusto nilang kuhanin. Paano kung ang isa doon ay sa gamot? Pag nagkaroon ng corruption sa gamot, yung mapapa-deliver na gamot halos hindi natatalab sa atin. Ayun. Hindi naman tayo, wala man libre ang gobyerno para sa mga food supplement.
wala akong nakita na naglibre na ano local government ba no ano ng food supplement. Ang laging ibinibigay na libre gamot. Minsan nga yung gamot nakukura pa. Wala rin ako nakita na agriculture na nagturo na ito yung tanim nyo dahil ito ay maganda sasabihin nila maganda sa sa kang katawan na tao pero hindi ipupush. Ano? 'Di ba meron namang katulad ng August, ang Agosto ay nutrition month. Inaano nila pero hindi sila napupush. Ang DSWD ganyan, pero lagi may may pondo para sa pagtulong sa kapwa, sa tao. Kaso nga lang alam niyo na kung ano nangyayari. Mahirap magsalita pero alam niyo na kung ano nangyayari diyan. Ngayon, kitang-kita natin kung ano nangyayari sa bansang Pilipinas. Hindi tayo bulag sa mga katotohanan nangyayari at usapin sa panahon ngayon. Lahat ng mga meron sa atin, parang damay-damay parang lahat ay may corruption. Paano mga kaibigan? Ganito lang yung paggagawa ng food supplement. Sana matuto kayo. Nang sa ganon, mayroong kayong dagdag protection sa katawan. Hindi yun gamot mga kaibigan, protection yan ng katawan. Yun. Sana hindi na lang mayaman na makatikim, makagamit ng mga food supplement. Kahit tayo mga mahirap, makagamit tayo sa murang halaga. Magkano lang yung mga prutas katulad ng itong kamyas. Ito pinitas ko lang. Yung rambutan pinitas ko din lang pero sa market napakamura ng rambutan. Kung ano man yung murang produkto ng agriculture, i-ferment nyo kasi ang fermented fruit and vegetable maganda para sa kalusugan natin. Yun lang mga kaibigan, paki-like, paki-share, paki-subscribe ng aking channel. Bye-bye!